Ang buhay ni Eddie Salvatore, Episode 14. Pinaharurot ni Gerardo ang sasakyan papalabas ng Casa Salvatore. Habang nagmamaneho ay nagpupuyo siya sa galit. Ang malanding si Viviana ay idinamay pa siya. Pero bukas ay isusumbong niya ang babae at si Eddie. Humanda sa kanya ang binatilyo. Magagantihan niya rin ito. Subalit, nagulat si Gerardo. Ang bilis na pala ng takbo ng sasakyan niya. Nasa 100 km/h na pala at nang subukan niyang magminor ay hindi kumagat ang preno ng sasakyan. Nataranta siya at ilang ulit na inapakan ang preno. Bigla itong kumagat pero umikot ang kanyang sasakyan ng maraming beses bago ito bumangga sa isang puno. Kinabukasan ay natagpuan si Gerardo na wala na ring buhay sa loob ng wasak nitong sasakyan. Dumating din ang mga pulis sa mansyon para mag-imbestiga. Walang masabi si Consuelo sa mga pangyayari. May narinig siyang mga putok ng baril ng gabing iyon, pero hindi siya makatayo at hindi rin makasigaw. Humagulhol na lamang siya sa pagkamatay ni Gerardo at pagkakaaresto kay Santiago. Inimbestigahan din ang dalawang gwardiya at si Eddie. "Sir, basta ang alam namin ay dumating si Sir Santiago at pagkalipas ng ilang minuto ay may mga putok ng baril at lumabas ng gate si Sir Gerardo." Paliwanag ng dalawang gwardiya. Tinanong din ng pulis si Eddie. "Ikaw, binata, ano masasabi mo?" "Natutulog po ako, tapos nagising ako nung may pumutok." Simpleng sagot ng binatilyo. Inamin ni Santiago na napatay niya si Viviana dahil nahuli niya sa akto ang kanyang asawa at kanyang kapatid. Pinaniwalaan naman ng mga pulis ang akusasyon ni Santiago at nakulong ito. Samantala, sa palaisdaan, pinagmamasdan ni Pasiano si Eddie. Habang tumatagal ay nag-iiba ang pag-uugali nito. Subsob ang binatilyo sa pagbabasa ng libro ng mga makinarya at kung minsan ay may mga iginuguhit pa ito. Minsan ay nakikita niya itong malalim ang iniisip at bigla na lamang ngingiti. "Eddie, nakikiusap ako. Umalis ka na sa mansyon. Wika ng matanda." "Hindi pa pwede, tay?" Maiksing sagot ng binatilyo habang subsob ito sa binabasang aklat. Nagulat sa sagot ng binatilyo si Pasiano. Ano pa ba ang nais ni Eddie? Wala nang maaaring pumigil sa pag-alis niya sa mansyon. "Nakakulong na si Santiago, pwede ka nang umalis, Eddie." "Hindi matatapos ang pagdurusa ni nanay hanggang may buhay sa kanila, tay Pasing," sagot ng binatilyo. Nangilabot si Pasiano dahil napaka-ordinaryo lang kay Eddie ang mga tinura nito. "Eddie, kung may iniisip ka pang iba, itigil mo na. Si nanay ay may gusto na doon muna ako hanggang may natitira pang mga api," wika uli ng binatilyo. Tumayo ang balahibo ni Pasiano. "Panginoon ko, ano bang sinasabi mong bata ka?" Hindi na sumagot si Eddie. Bagkus ay tumayo ito at tinungo ang pintuan. Sinundan na lamang ng tingin ni Pasiano ang papalayong binatilyo. Lihim siyang nagdarasal na sana ay maglubag ang kalooban nito. Ilang buwan nang nakakulong si Santiago ay patuloy ang katulong na si Merly sa pag-aalaga kay Doña Consuelo. Paalis na sana si Eddie nang hinabol ito ni Merly. "Eddie, pwede bang ayusin mo ang wheelchair ni Doña Consuelo? Ayaw gumalaw ng gulong." Tumango ang binatilyo. Sumunod siya kay Merly at itinuro ng babae ang wheelchair sa labas ng kwarto ng Donya.
Gusto kasing magpaaraw ni Doña Consuelo sa tabi ng pool. Wika ni Marley habang ipinapakita kay Eddie ang problema ng wheelchair. Alam mo Eddie, gusto ko nang umalis dito. Nakukonsensya lang akong iwanan si Senyora. 3 buwan na akong hindi sinasahuran. Ikaw, magtatagal ka pa ba? Tingnan mo, wala na ang 2 gwardiya kasi wala nang nagpapasahod. Baka po umalis na rin ako kasi mag-aaral na ako, sagot ng binatilyo. Kinuha niya ang wheelchair mula kay Marley. Sige, tingnan mo nga yan kung bakit ayaw umabante ng gulong. Paggawi ka ay pumasok na sa kwarto ni Doña Consuelo si Marley. Habang inaayos ni Eddie ang wheelchair, ay binibihisa naman ni Marley ang may sakit na Donya. Maya-maya ay tumawag si Eddie. Ate Marley, ayos na po, wika nito. Eddie, patulong ako sandali. Ilagay natin sa wheelchair si Doña Consuelo. Tawag ni Marley sa binatilyo mula sa loob ng kwarto. Lumapit si Eddie na tulak-tulak ang wheelchair. Si Doña Consuelo ang pinakasusuklaman niyang miyembro ng pamilya. Ngayon ay kailangan ang tulong niya para isakay sa wheelchair. Pero noong malakas pa ito ay walang awang inalipin ng kanyang ina. Napabuga siya ng hangin. Sinisingil na ng tadhana ang matanda sa mga kasalanan nito. Pagkatapos mailagay sa wheelchair ang Donya, ay nagpaalam na si Eddie. Pupunta na ako sa palaisdaan, Ate Marley. Sige Eddie, salamat. Kumaway si Marley sa papaalis na binatilyo. Inilabas ni Marley ang Donya sa garden malapit sa swimming pool. Itinigil niya ang pagtulak at inilak ang gulong ng wheelchair. Dapat naaarawan kayo para bumalik ang lakas mo, Senyora. Magwawalis muna ako habang nagpapaaraw ka. Tumalikod si Marley para maghanap ng walis at dustpan. Nakatingin naman sa kawalan si Consuelo. Wala na siyang pag-asang mabuhay ng matagal. May taning na ang buhay niya. Wala na rin siyang nakikitang dahilan para mabuhay. Nakatingin siya sa swimming pool. Ang swimming pool ang kumitil sa buhay ng kanyang asawa 14 na taon na ang nakararaan. Ang taksil niyang asawa, kaya marapat lamang na itinulak niya ito sa swimming pool ng malasing. Hindi niya mapapatawad ang kataksilan nito. Pero nagbayad na sa kanyang mga kamay ang babaeng ipinalit sa kanya. Subalit ang naiwang anak ni Vanessa ay buhay pa at wala na siyang lakas para ito gantihan at pagdusahin pa. Ang mga anak niya ay mahina at irresponsable. Wala na ang kayamanan nila. Wala na si Gerardo at nakakulong si Santiago. At wala na rin siyang silbi. Kailangan pa bang hintayin niya ang kamatayan? Narinig niyang aalis na sina Marley at Eddie. Mamamatay siyang mag-isa sa loob ng kanyang mansyon. Muli niyang tiningnan ang swimming pool. Pilit inaabot ng kanyang nanginginig na kamay ang lock ng gulong ng wheelchair pero hindi niya magawa. Subalit sa isang iglap ay bumigay ang lock ng gulong ng wheelchair at kusa itong gumulong diretso sa swimming pool. Nagulat si Marley nang marinig ang kalabog sa tubig. Senyora, Panginoon ko! Tarantang napatakbo palapit si Marley. Subalit hindi siya marunong lumangoy at napasigaw na lamang siya nang tuluyang lumubog na sa tubig si Consuelo. Tumakbong palabas ng gate si Marley. Sa layo ng Casa Salvatore sa mga kabahayan, ay maswerte kung makakakita pa siya ng taong pwede niyang hingian ng tulong. Sa pagkataranta ay sa istasyon ng pulis nagtungo si Marley. Nanginginig na nagsumbong tungkol sa pagkahulog ni Consuelo sa swimming pool. Muling nagkaroon ng investigasyon. Ipinatawag din si Eddie pero mas nadiin sa kaso si Marley.
Subalit, pinalaya din si Merly dahil walang nag-file ng kaso laban sa kanya. Araw ng pag-alis ni Eddie sa Casa Salvatore, pero dumaan muna siya sa garahe ng sasakyan. Naroon pa ang sasakyan ni Santiago. Mabubulok ito kasabay ng pagkabulok ng lalaki sa kulungan. Pero may sorpresa siya kay Santiago kung sakaling makalaya ito. Sumakay na siya sa bisikleta at bago pumidal ay muling nilingon ang Casa Salvatore. Darating ang panahon ay magiging kanya ang buong lupain ng mga Salvatore. Isa na lang ang sisingilin ko, Nay. Bulong niya sa sarili. Mabilis na pinaharurot ng binatilyo ang bisikleta palayo sa mansyon. Salamat at naisipan mo nang bumalik, Eddie. Tuwang-tuwa na niyakap ni Pasiano ang binatilyo. Malaki ang pasalamat niya na hindi na isinangkot ng mga pulis ang binatilyo sa mga nangyari sa mag-iinang Salvatore. Dito po muna ako habang wala pa ang isang kalaban, wika ng binatilyo. Eddie, ano ka ba? Itigil mo na kung ano man ang binabalak mo. Baka ikapahamak mo pa yan. Galit ng wika ni Pasiano. Pakiramdam niya ay may partisipasyon si Eddie sa mga nangyaring krimen sa magkapatid na Santiago at Gerardo. Tutuparin ko ang pangako ko kay inay, sagot ng binatilyo. Nakatitig ito sa litrato ni Vanessa na nakasabit sa dingding. Nangilabot si Pasiano sa sinabi ng binatilyo. Malapit ng pasukan, mag-aral ka na, sayang ang panahon, na wika na lamang niya. Tumango naman ng binatilyo. Mag-aaral na po ako, Tay Pasing. Tama yan, Eddie, wika ni Pasiano. Paano na pala ang palaisdaan at taniman? Wala nang nagpapasahod sa mga tao? Tanong ng binatilyo. Maging tahimik na kaya ang buhay ni Eddie ngayong nakakulong na si Santiago? Abangan sa susunod na kabanata.